Muli po kaming dumudulog sa iyo sa mga oras na 'to, Panginoon. Patuloy po kaming nananalig, nananampalataya, nagpapasalamat, Panginoon. Ngayon pa lang, O Diyos, sa matagumpay na gawaing ito, Ama. Nananampalataya po ako, Panginoon, nagagabayan mo ang bawat isa. Panginoon, lalo po ang iyong lingkod sa mga oras na 'to, Ama. Patuloy mo nga pong bigyan ng kapayapaan ng anak ko, Panginoon, Lord, na hindi maging hindrance, Panginoon. Hindi po maging balakid, Ama, yung katayuan at sitwasyon namin para maipahayag, Panginoon, ang iyong banal na salita sa mga oras na 'to. Panginoon, maraming salamat po sa magandang umaga, sa buong maghapon, Panginoon, na patuloy mong pinagkaloob sa aking mga kapatid. Nananampalataya po ako na sa iyong mga kamay, Panginoon, iingatan mo sila at ililigtas mo sila, ano man ang kanilang iniisip at pangamba sa mga oras na 'to, Panginoon. Nananalig po ako, Panginoon, na ikaw ang Diyos na tapat, Panginoon, na sumasagot ng mga panalangin, Panginoon. Hindi ka bingi, hindi ka katulad, Panginoon, ng mga Diyos-Diyosan, Panginoon, na gawa sa kahoy na hindi makarinig. At hindi ka rin, Panginoon, manhid para hindi maramdaman, Panginoon, makita, Panginoon, ang mga sitwasyon ng bawat isa. Kaya naman sa mga oras na to, patuloy ko rin pong itinataas sa iyo, Ama, na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng tahimik at kapayapaan na pagtulog, Panginoon, at sisilayan mo ang iyong mga anak sa kanilang pagpapahinga mamaya, Panginoon, na may kapayapaan sa iyo, Panginoon Lord, at ang kagalakan, Ama, huwag mong hayaang manakaw sa kanila, Panginoon, sapagkat Lord, ang pag-aalala ay hindi nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa oras na to, Panginoon, na muli mo kaming palalakasin, Panginoon, muli mo kaming papatnubayan, Panginoon. Ikaw lang ang makita, ikaw maparangalan, ikaw magliwanag sa bawat isa sa amin. Patuloy mong buksan ang puso at isip ng bawat isa, langisan ng aking mga labi, Panginoon. Samahan mo kami sa araw na to, sa gabing ito, Panginoon, Lord, at patuloy na palakasin ang aming spiritual na buhay, Panginoon, na maghari, Panginoon, dahil sinabi mo nga, Lord, na kung kami ay lalakad sa espiritu, buhay, Panginoon, ang aming tataglayin. At kung kami ay lalakad sa laman, Panginoon, kamatayan po ang aming tataglayin, Ama. Kaya sa mga oras na to, hinihingi namin ang lakas, Panginoon, ang pananampalataya, ang kabutihan, ang self-control na nagmumula, Panginoon, sa iyong banal na espiritu, at hindi manaig ang laman, Panginoon, bagamat nakikita ng mga mata namin ang sitwasyon sa mga oras na to, lalakad kami, Panginoon, not by sight, but by faith, Panginoon. In the mighty name and powerful name, Jesus, we pray. We lift up unto you, Panginoon, sa pangalan na aming Diyos na buhay na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. In Jesus' name. Amen and amen. So tayo po ay dadako sa ating pong mensahe sa mga oras na to, at ang pamagat po ng ating mensahe ay the past. Ano po? Bakit po the past? Na purihin ng Panginoon. The past, ano? Naaalala niyo po ba? Parang kahapon lang nag-aalala din kayo sa bagyo. No po? Nag-aalala kayo sa pagkain niyo sa lamesa. No? Nag-aalala kayo sa baon ng inyong mga anak. Nag-aalala po kayo sa mga kakainin nila. No po? Parang nung isang taon, 'di ba? Nag-aalala ka rin kung paano mo pag-aaral yung anak mo. Pero napatagpos mo siya ng isang buong taon. Amen. Na kung paano ka nag-aalala kahapon. No, yung palagi ka na lang bang mag-aalala, no? Parang nung nakaraang taon may bagyo din. Amen. Pero bakit hanggang ngayon kasama kita? 'Di ba? Nandun din yung pag-aalala mo, pero bakit tinaguyod ka ng Lord? Tinawid ka naman. 'Di ba? Actually, nung pandemic nga hindi nakakalabas yung mga tao, pero bakit ngayon after 4 years, 5 years, andito pa rin tayo? Amen. Hindi ba nag-alala ka rin noon, kapatid? Hindi ba nagpapanik ka rin noon? Ano ba yung mga pakiramdam mo noon? Nung dumadaan ka ng mga nakalipas na panahon na yon. Pero bakit hanggang ngayon itinawid ka pa rin ng Panginoon sa mga nakalipas na yon? Kaya kapatid, I believe na po patuloy na mangusap ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin sa mga oras na to. Kasi nandito ka pa rin sa kabila ng pag-aalala mo sa mga nakalipas mo. Amen? Inabot ka ng Diyos. Hindi ka niya pinabayaan. Na po, kaya gamitin natin yung past na yon. Amen? Tapakan po natin yung mga nakaraan, yung mga nakalipas na yon. Na po, at harapin natin ang kinabukasan sa mga oras na to. Na po, bumasa po tayo sa ating pong verse. Amen? Sa Luke 17 po, 26 hanggang 33. Luke 17 po, 26 hanggang 33. Yan, patulong na lang po.
Yung may katarungan na pagbasa, yung malinaw. Amen. Purihin ng Panginoon. So, ang sabi po sa Lucas 17:26 hanggang 33, ang sabi rito, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha, namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay wag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay wag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Purihin ang Panginoon. Amen. Bakit dinidiin po ng Panginoon doon na alalahanin mo? Di ba po? Alalahanin daw natin. No po si Lot. No, alalahanin natin asawa ni Lot. Amen. Yung asawa ni Lot. Actually po, ano. No, napaka-strange po, ano. Sa lahat ng nangyari sa Sodom at Gomorrah, ang gustong alalahanin sa atin ng Panginoon, no. Alalahanin niyo daw po yung nangyari kay Lot, sa asawa ni Lot. Amen. No po. Ano ba yung nangyari sa asawa ni Lot? No po, sabi niya doon, 'di ba doon sa salita niya po, no, kung nasa ibabaw ka daw ng bahay, huwag ka nang bumaba. No po? Dahil maaaring may panganib na mangyayari sa'yo. Amen? So, dito napaka-strange kasi pinapaalala ng Lord sa atin, no po, kung paano po natin alalahanin yung buhay ng asawa ni Lot. Especially po, no, sinasabi niya dito kung paano po yung revelation, no po, ng darating. Amen? Ngayon, natatakot kayo, marami pong nagpapatotoo, no, nagdadasal kayo sa darating na bagyo. No po. Alam niyo po yung Sodom at Gomorrah, wala silang warning noon. Amen? Ang pinuntahan lang po ng Panginoon, kung alam niyo yung kwento, di ba, si Abraham lang. Wala silang warning na darating yung ganyan. Kayo nga po eh. Di ba? Meron pa kayong telebisyon. Di ba? Pinapaalalahanan kayo ng Panginoon. Nire-remind kayo ng Diyos na may darating na ganito. Napakapalad po natin, ano po, hindi po ba? Una po, pasalamatan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Kasi meron tayong paalala na gano'n. Hindi basta uulan ng apoy. Tama? Hindi po basta lilindol sa atin ngayon, di ba? Sobra yung binuhos na grace sa atin ng Diyos ngayon. No po? Ngayon ka pa ba mag-aalala? Alalahanin mo yon, kapatid. No? I believe, ano po, itong mensahe na to, meron pong dahilan ng Diyos kung bakit to darating, kung bakit to iyahayag ngayong araw na to. No po? Kaya, yung revelasyon ng Diyos na yon na darating, na po, nagsugo lang siya ng anghel para iligtas, na po, yung pamilya ni Abraham. Amen? Kaya ngayong oras na to, kung saan ka nakatayo, ngayong oras na to, magpasalamat ka sa Diyos. Kasi may katulad na social media, may television, meron ng mga tao na may mga siyensya na nagsasabi sa iyo na may darating na ganitong klaseng bagyo. Amen. Na po, naaano tayo, nabibigyan tayo ng warning. Amen. At ngayon po sa salita ng Panginoon, pinapaalala rin sa iyo to, kapatid. Alalahanin mo yung nangyari sa asawa ni Lot. Amen. Sa paanong paraan natin siya alalahanin?
The biggest danger daw po sa ating mga anak ng Diyos. Lagi po tayong nakapace sa danger. Sa mga delikado po, no? Bakit po? Kasi we always looking to the past. Lagi tayong nakatingin sa mga nakalipas. Habang tayo po ay nakatingin sa future. Isa pala yun sa napakadelikado po na ginagawa natin bilang mananampalataya po, ano? Yung tinitingnan mo yung nakalipas habang nakatingin ka sa hinaharap. Amen? So, sinasabi po dito, no, ng Panginoon, hallelujah, na sinasabi sa atin sa mensaheng ito na kapag gusto po ng Panginoon na ikaw ay i-elevate, itayo ka, no po, patatagin ka, kapag gusto ng Panginoon na ikaw ay i-prosper, no? Kapag gusto ng Panginoon na ikaw ay i-empower ng Panginoon. No po, hindi kasi pwede na gusto kang i-prosper ng Lord, gusto kang tulungan ng Diyos, gusto kang i-elevate ng Panginoon. Ano po? Hindi pwedeng gusto niya i-empower ka, pero ikaw, no, mandatory po sa atin na kailangan makipaghiwalay ka muna sa nakalipas. Amen? At hindi pwede po na pinapalakas ka ng Panginoon, amen, na hindi ka dadaan sa pagsubok. Amen. I believe po, no, marami dito sa atin, no, kahit tayo lang po dito, no, maraming pinalakas ng mga nakalipas. Maraming tao po ang iniwan ng behind at ngayon nakatutok ka sa future. At meron din sa atin dito ngayon para sa iyo to, no, at para sa akin to. Kung ikaw ay nakabubuhay pa rin sa past, sa mga ginawa sa ng mga tao, no po, sa mga pagtatraidor sa ng mga tao sa nakalipas, sa mga pagmamaliit sa iyo ng mga tao, sa mga nakaraang araw, o nakaraang taon pa, o kopong-kopong pa na hanggang ngayon di mo pa rin nakakalimutan. Pinapaalalahanan ka ng Panginoon. Hindi ka pwedeng pumunta sa future hanggat kasama mo yung past mo. Dahil that is the dangerous thing na gagawin mo. Na po, napaka-delikado ng ginagawa mo. Gusto mong abutin ang future pero nabubuhay ka pa rin sa past. Nililingon mo pa rin yung nakalipas. Amen? So dito po, nire-represent sa atin ng Panginoon ano po, na hindi natin pwedeng gawin yon. Kailangan ka makipag-divorce. No, ibig sabihin makipaghiwalay ka sa nakalipas mo. Kasi hindi ka pwedeng pumunta sa future na kasama mo yung past mo. Amen? At in the same way po, binibigyan tayo ng buhay ng Panginoon. Sabi nga niya sa salita niya, buhay na kaganap-ganap. Diba? Sabi niya, kapuri-puri. Amen? Ano pong sabi ng Panginoon sa Jude 1, 24-25 po? Diba? Who is able to keep you, sabi niya. Ang Diyos daw po, pabasa nga po, yung ating benediction na lagi pong sinasabi, diba? Sa Jude 1, 24-25. Amen. Sabi po sa Jude chapter 1, na nag-iisang chapter, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos at habang naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo na magkakalob sa inyo ng hanggan dahil sa kanyang pagkahabag sa inyo. Kahabagan ninyo tulungan ang mga nag-aalinlangan. Sagipin ninyo ang nasa apoy. Ang iba na may kahabagan ninyo. Ngunit mag-iingat kayo. Kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang tigmak ng kahalayan. Sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala ay makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at lakan sa kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Siya daw po yung mag-iingat sa atin. Ano po, dapat alam mo yun ngayon, kapatid. Nire-remind ka ngayon ng salita ng Diyos, ng pangako niya, sa Kanya na makapag-iingat sa'yo. Walang ibang mag-iingat sa'yo, hindi yung asawa mo, hindi yung anak mo. Amen? Hindi si pastor, hindi ako. Sa Kanya. Amen? Siya po ang mag-iingat sa atin.
Amen? Sa sinasabi niya po dito, sa atin na kung siya po ang mag-iingat sa atin, ibig sabihin, ipine-preserve ka ng Diyos. Ang Diyos ang magpe-preserve sa'yo. Amen? Kung ikaw ay nasa kamay ng Panginoon sa mga oras na to at ikaw ay tinatanggap mo na ikaw ay anak ng Panginoon, hayaan mong siya ang mag-ingat para sa'yo. Dahil yung pag-iingat na gagawin sa'yo ng Lord, tanda po yon na pine-preserve ka ng Panginoon until His coming. Until His coming, kapatid. Kaya yung takot mo, tapakan mo yan. Hindi galing sa Diyos yan. Kasi hindi tayo binigyan ng espiritu ng takot ng Lord. Kung ikaw, na pag tayo po ay nagiging matured na spirit na mga mananampalataya, spiritually po, no? Yung way po na maligtas, na ma-overcome natin yung mga kasalanan, 'di ba po, ng ating mula pa sa lahi ni Adan, no po, hanggang tayo po ay nabuhay. Na akala natin hanggang ngayon nag-i-struggle pa rin tayo sa mga panahong ito. No po, na patuloy pa nating tinitingnan na po yung ating nilulukbak pa rin natin. Yung mga battle, yung mga reason, na po, bakit hanggang ngayon andito tayo, malakas tayo, pinapalakas tayo, 'di ba po? Bakit hanggang ngayon, na po, kahit na sa mga nakalipas mo na mga nakaraan na pagsubok, patuloy mo pa rin nilulukbak yung past. Patuloy mo pa rin, baka mangyari ulit yung katulad ng bagyo noon, 'di ba? Sa bagyo natin example kasi yun yung nangyayari ngayon. 'Di po? Baka mangyari ulit yung baha nung nakaraang linggo sa Bicol, 'di ba? Yun po yung mga iniisip natin. Imbes po na tayo ay tumingin in the future na pwedeng gawin ng Panginoong mas maganda. Kasi sabi ni Lord, all things work for good to those who love, 'di ba? Sa lahat ng sumusunod sa Kanya, sa lahat ng magmamahal sa Kanya. Kasi po, kapag daw tayo, whenever you do not give attention to grow, and whenever you do not give your attention to dies, when God presenting you the future, your ability to keep your eyes on the future, make the future a reality. And whoever keep their mind on the past, it doesn't matter if they in the future. So, sinasabi po dito sa atin ng Panginoon, kapag ang attention mo daw po, ay nasa nakalipas, hindi ka mag-grow. At kung ang attention mo pa rin nandoon, 'di ba, sa nakalipas, hindi ka pa rin patay hanggang ngayon. Narinig ko yung binasa ni Pastor kanina na memory verse, 'di ba? Ano nga po yung memory verse, 'di ba? Patay ka na sa 'di ba, Pastor, yun yung verse mo ngayon, yung memory verse nyo sa pamamagitan ng Panginoon, 'di ba po? Ikaw ay patay na sa katawan mo at ang nabubuhay na sa'yo ngayon ay pang Panginoon. Sinasabi ng mga bibig natin yon na we are not the old us, pero nabubuhay pa rin, may mga nakalipas pa rin na nabubuhay sa atin ngayon. Amen? Kaya pay attention po sa sinasabi ng Panginoon sa atin. Hindi pwedeng yung salita mo, sinasabi mo na I am a Christian, pero may mga bagay pa rin na hindi patay sa katawan mo. Hindi pwedeng bumangon yung patay kasama ng nakalipas mo. Kasi kung totoong bagong creation ka na ng Panginoon, kapatid, hindi na dapat kasama yung past mo na bumabangon. No, yung yung alam mo yung binipili mo kung ano yung pinako mo sa krus. Pinili mong yung kasalanan nakapako sa krus, pero yung nakalipas mo, hindi mo kasama mong bumangon na parang zombie. Amen? So, yun po yung pinapaalala sa atin ng Panginoon, na kapag nirepresent tayo ng Panginoon sa future, dapat po yung ability natin na makita yung sarili natin sa future at reality. Yung makatotohanan. Na yung mind natin po, wala na yung past. It doesn't matter na dapat sa atin yung mga nakalipas, yung mga hipag mo na maliit sa'yo, yung mga, kung ano-ano pang bagay na dala-dala mo, baon mo pa rin ngayon, pero sinasabi mo that you are live in Christ. Amen? Yung hinanakit mo sa nanay mo, hinanakit mo sa mga auntie mo, sa mga namaliit sa'yo, sa mga nagsabi sa'yo na hindi ka makakarating dyan sa abroad. Sa mga kapitbahay mo na sinabi na hindi ka makakapagpatayo ng bahay. Pero sinasabi mo, Kristiyano ka pa rin, pero meron ka pang mga nakalipas na hinanakit sa kanila. Dapat wala na yun. It's not matter sa'yo ngayon.
Kasi ang sinasabi dito sa atin, ano po, kasi kung hindi mo bibitawan yon, it deeply rooted na po sa sarili mo. Nakatanim yon, kasabay ng ugat mo na lumalago, na po, may nakadikit. May nakadikit na mga nakalipas mo na nagiging hadlang sa future mo. Para i-present mo yung sitwasyon mo ngayon sa Panginoon. No, para magamit ka, para makita. No, pero hindi kasi pwede kasi ang Diyos para siyang may lente. No, na kahit sabihin mo sa Lord na, Lord, napatawad ko na yan. Pero pag siniyasat ng Lord at nilens niya yung puso mo, meron doon. Makikita ng Panginoon na meron doon. Anak, meron pa. May tinira ka pa. Tanggalin mo. Hindi pwede sa akin yan. 'Di ba? Hindi pwede sa akin. Kasi hindi pwede na gusto mo, pinatawad ka ng Diyos sa lahat ng kasalanan mo, pero meron kang mga hinanakit sa ibang tao. No po? Kaya yun po yung danger ng spiritual. No, kaya tayo nagiging immature. Nakakala mo matured ka na kasi feeling mo nga naman, syempre, sa pamagitan ng Panginoong Diyos, ginagamit mo pa yung mga salita, pinatawad ka na sa lahat ng kasalanan mo. Kasi si Satan po, deceitful. Nililinlang ka ng kaaway. Na po, na makita mo na may nagbabago sa future mo, pero ang totoo, nakakulong ka pa rin sa past mo. Ganun ka nililinlang ng kaaway. Okay lang yan. 'Di ba? Okay lang naman yan eh. Diba, ganun po, kino-comfort ka niya sa lies, no, na hindi mo namamalayan. The truth po, ang katotohanan, you cannot change the past. Kapatid, hindi mo kayang baguhin ang nakalipas. Amen? You can only let go the past. Kaya mo lang siyang i-let go, pero hindi mo siya kayang baguhin. Kaya lang minsan ang ginagawa sa atin ng kaaway, no? Pinapaniwala niya tayo na kaya nating baguhin ang ating nakalipas kasabay ng future natin na kaya din nating baguhin. But that is the deception of kaaway. No po, yun ang deception ng kaaway sa atin, yun ang paglilinlang. Ang katotohanan po na dapat nating itatak sa ating puso na ang nakalipas, hindi natin pwedeng baguhin, pwede lang nating i-let go. Amen? Pwede nating kalimutan, pwede nating burahin. Pwede nating iwan. And only future can be changed. Yung future mo lang ang kaya mong baguhin, kapatid, depende sa choose, sa babaguhin mong, pipiliin mong pagbabago. Depende sa'yo kung paano mo babaguhin yung future mo. Kasi may kapangyarihan kang baguhin yung future mo. Depende sa pinipili mong daan. Amen? You cannot go to the past, hindi katulad ng future. Diba? The only thing na pwedeng gawin sa'yo ng past mo is turuan ka ng lesson. Tinuruan ka ng lesson ng past mo, diba? And sometimes, you cannot learn the lesson while you are in the situation. Hindi ka matututo hanggat nandun ka sa sitwasyon na yon. Hindi ka pwedeng matuto na nandun ka pa rin sa sitwasyon. Ibig sabihin, hindi ka pa rin natututo. Amen? Halimbawa, sa boyfriend po na lang. Nag-boyfriend ka na nga nang hindi matino nung nakaraan. Nadapa ka. Tumayo ka ulit sa boyfriend ulit na hindi matino ka pumunta. Amen? Diba? Kailangan pag nadadapa ka, meron kang lesson. Pero kung palaging nadadapa ka at dun ka pa rin babangon, dun ka pa rin pupunta, walang nababago, di ba? Paano mo mababago yung future mo? Kung the same situation ka pa rin pumapasok. Di ba po? Sa mga pamilya, sa mga relasyon natin sa pamilya, kung hindi naging improve, hindi nag-improve yung nakalipas na pag didisiplina mo sa anak mo, ba't hindi mo baguhin ngayon? 'Di ba? Bakit hindi mo baguhin yung way mo ng pagdidisiplina sa kanila? Dahil binigyan ka ng kapangyarihan. Kung ikaw ay padre ng pamilya, dapat may kapangyarihan ka sa pamilya mo. Kasi ikaw ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na maging tatay, maging asawa. You are the head of the Christ sa pamilya. That is the word of the Lord sa Ephesians. 'Di ba? Mga asawang babae naman po, mag-submit daw tayo sa asawa natin. Kung may asawa po kayo, mag-submit kayo sa asawa. 'Di ba? Because you are one.
Na po? Hindi pwedeng binabastos mo yung nanay mo, tapos nirerespeto mo yung tatay mo. O kaya naman, binabastos mo si tatay, tapos nirerespeto mo si nanay. They are one. Iisa sila sa mata ng Diyos. Amen? Kapag binabastos mo ng ganun yung nanay mo, there's a curse. Na po? At kung yung mga pagdidisiplina natin sa mga anak natin na hindi nag-i-improve, na po, mag-isip ka kapatid, paano? Na po, paano mo didisiplinahin mga anak mo? Paano mo ipapakita yung power na binigay sa'yo ng Panginoon? Para madisiplina sila ng tama. Hindi pwedeng tayong mga magulang, pinagkatiwala sa atin yung mga anak natin, tapos papabayaan lang natin na binabastos tayo. Kung hindi mo puputulin yung sungay ng anak mo ngayon, kailan? Kapag susuwagin ka na nila? Kapag hindi mo na sila kayang idisiplina? Kasi yung paulit-ulit na sitwasyon na pagdidisiplina mo sa kanila noon, hanggang ngayon, hindi na nga nag-i-improve, yun ka pa rin. Amen? This is the calling. Ano po? This is wake-up call po sa ating mga magulang sa mga anak natin. Na po, ginigising tayo ng Lord, baka may kulang. 'Di ba? Kasi ang bahay na walang disiplina, walang pagmamahal. Ang bahay na walang correction, walang pagmamahal. Kasi hindi ka pwedeng nasa kingdom ng Diyos, pero ayaw mong pinapakailaman ka. Hindi ka rin pwedeng nasa kingdom ka ng pamilya mo, pero ayaw mong tinutuwid ka, ayaw mong kinokorek ka. Amen? 'Di ba? God is just. Na po, justice ang Panginoon. Amen? Hindi dahil mahal mo ang anak mo, hindi pwedeng hindi siya disiplinahin ng Panginoon. Kasi kung hindi mo didisiplinahin yung anak mo ngayon, ang Diyos ang magdidisiplina sa kanya at masakit yon. Kaya ikaw ngayon na magulang na nakakaalam ng way ng pagdidisiplina ng Panginoon, kung nasasaktan ka sa disiplina ng Panginoon, huwag mong hayaang mag-suffer ang anak mo dahil lang sa hindi mo tamang pagdidisiplina sa kanila. Dahil hindi mo pwedeng pabayaan na yung nakalipas na pagdidisiplina mo sa kanila, kung hindi nagbabago yung sitwasyon nila, you have to do something. May kailangan kang gawin. Amen? Kailangan nyo pong i-disconnect yung mga bagay na old, no po, yung mga nakalipas na sitwasyon in order for them to learn or for you to learn the lesson. Amen po ba? And kailangan nyo ipaunawa sa kanila na kailangan nilang irespeto ang magulang kasi nasa utos yan ng Panginoon. Magsasuffer po talaga sila. Maaring hindi mo makita ngayon. Pero justice po ang Diyos. Honor your mother and father. Alang-alang sa Diyos. Kung ikaw ay anak at meron ka namang problema sa magulang mo, ngayon pa lang kapatid, ayusin mo. Habang buhay pa sila. Ayusin mo yung relasyon mo sa pamilya mo. Ayusin mo yung relasyon mo sa mga kapatid mo. Kasi hindi ikaw ang pumili sa kanila. Ang Diyos ang pumili para sa'yo. Kung sino magiging kapatid mo, kung sino magiging magulang mo, at kung sino magiging anak mo. Hindi ikaw ang pumili niyan. Ang Diyos ang pumili niyan para sa'yo. Kung sino magiging asawa mo, mag-submit ka. You are one. Amen? Sa mga anak, irespeto ang nanay at tatay. They are one. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yun kasi order yun ng Diyos. Command yun ng Panginoon. So kapag binibuild daw po tayo ng Panginoon, don't fall into the trap dahil sa pagtingin mo sa nakalipas. No, wag ka daw pong mahulog sa bait, no po, o sa bangin na inaano sa iyo ng kaaway. Ngayon po, no, tinatawag tayo, now, sabi niya, ikaw at ako, tinatawag ka ng Panginoon, kasi ano po, tinatawag kang asin ng mundong ito. Tinatawag ka ng Panginoon, si Jesus mismo ang tumawag sa iyo na ikaw ay asin at ilaw ng mundong ito. No, pero magpo-focus tayo sa asin. Bakit tinawag kang asin ng Panginoon sa mundong ito?
Amen? Kasi po, yung mga panahon noon, no, wala pang mga refrigerator, ginagawang pang-preserve ang asin. 'Di ba? Yung mga tuyo ngayon, no, nagtatagal po pang flavoring. Ginagamit nila ang asin po para ipag-flavor sa pagkain. Amen? Para magtagal. Na po? Ginagamit nila para preservative sa mga karne, sa mga meat, sa mga isda. Dahil walang refrigerator noon. Pangalawa po, ginagamit nila yon para sa mga, pwede rin sa mga dry fish, di ba? Para magtagal po, para ma-preserve. But for real sa atin, saan tayo ginagamit ng Panginoon? Sa asin na yon. Amen? Tayo po, tinatawag ng Diyos na asin kasi gusto niya maging pagpapala tayo sa iba. Bine-bless tayo ng Panginoon na maging asin at ilaw sa mundong ito dahil tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Pine-preserve niya tayo katulad ng isda, katulad ng karne, no po, ng mga pagkain. No? Ang asin po also meant for purifying. Pinupurify tayo. No po, pinupurify tayo ng Diyos sa pamagitan ng asin ngayon. Hindi na katulad ng asawa ni Lot na naging asin dahil lang sa paglingon niya sa lugar na ayaw niyang iwan. Ikaw, iba yung pagtawag sa'yo ngayon eh. Yung asawa ni Lot naging asin dahil sa paglingon niya. Sa gustong burahin na pamumuhay niya. Kahit anong mangyari, huwag kayo lilingon, sabi ng Panginoon. Pero anong ginawa niya, lumingon siya. Pero ikaw ngayon, tinatawag kang asin ng Panginoon. Pinupurify ka sa pamagitan ng pagiging asin mo. Lilinisin tayo ng Panginoon, huhugasan niya tayo, tatanggalin niya yung mga nakalipas natin. Yung mga ability natin, pine-preserve niya. Pero ang delikado sa atin, kung pati ang nakalipas natin kasama po sa pagpe-preserve. Sa pagpunta natin sa future. No? Baka pati yung mga nakalipas nyo, na pine-preserve nyo din. Amen? Ayaw nyong bitawan. Kaya ang nangyayari po, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo na po. Kasi akala natin, baka umaahon tayo sa future, pati pala yung mga past na preserve din kasama natin. Kaya may mga bagay na hindi ma-prosper sa atin, may mga sitwasyon ng buhay natin, may part ng buhay natin na hindi ma-preserve ng Panginoong totoo, ng fully na preserve. Bakit po? Kasi may kasama pa rin. Na po, sinama natin sa purification yung past natin. Kaya mag-ingat po tayo. Kasi yung power po na binibigay sa atin ng Panginoon, yun din yung power ng nakalipas mo ang gagamitin sa'yo ng demonyo para ipaalala sa'yo at paulit-ulit na ipaalala sa'yo na sa mundong ito, hindi ka makakaahon kapag kasama mo yung nakalipas. Kaya nga, ang Panginoon, di ba, para iligtas po sila Lot noon at saka yung asawa niya, nagsugo siya ng 2 anghel na po sa Sodoma at Gomora para i-deliver po ang pamilya ni Lot. Kasi bakit? Hindi naman dun talaga pinapabuild si Lot eh. Kung babasahin niyo po sa Genesis, hindi siya dinala sa Sodom Gomora nung namili siya ng lupain kasama si Abraham. Humiwalay siya sa tito niya, uncle niya po si Abraham, tinuturing siyang anak. Naging prosper siya nung panahon na nakasama niya si Abraham. Dumami ang tupa niya, dumami ang maalaga niya. Pero nung humiwalay siya sa anointed one, kasi may mga tao pong blessed at binibless ng Panginoon. Kapag humiwalay ka, na po, akala mo ikaw na be-blessed, pero dahil blessed sila at anointed sila, dumadaloy lang sa'yo. Nagkaroon ng kayabangan si Lot. Humiwalay siya kay Abraham. Nagyabang pa nga siya eh, nung pinapamili siya. Sige, mamili ka, kaliwa o kanan ng lupain. Sabi sa kanya ni Abraham nung una. Tapos nung namili una si Abraham, sabi niya, kaya mo pinili yan kasi katabi ng tubig. O sige, sabi ni Abraham, ikaw ang mamili. So doon mo makikita, na kaliwa o kanan man ang piliin na lupain ni Abraham, kapag ikaw ay pinagpala ng Panginoon, kahit nasa ang desyerto ka, kahit nasa ang lugar ka, kahit nasa ang bansa ka, kung ikaw ay pinagpala ng Diyos, pagpapalain ka niya. Hindi dahil nasa Pilipinas ka, hindi ka pwedeng pagpalain. Hindi dahil nasa abroad si Ate Billie Jean, hindi siya pwedeng pagpalain. Amen? Kahit nasa ang teritoryo ka, kapag ikaw ay pinagpala ng Diyos, pinagpala ka. Pag sinabi mo sa akin, ngayon kapatid,
Naninakaw ng kaaway yung pagpapala na nasa iyo, hindi yan galing sa Diyos. Dahil ang pinagpala ng Diyos, hindi kahit kailan ninanakawan. 'Di ba? Ang bless ay bless. Hindi pwedeng, binless ako, ay inagaw ng kaaway. Hindi pwedeng ganon. Anong ibig mo sabihin? Mas malakas ang kapangyarihan ng blessing ng demonyo at pag-aagaw ng demonyo kaysa sa pagbe-bless ng Panginoon? Diba? Think of it, mga kapatid. Hindi pwedeng agawin ng demonyo yung mga pagpapalang binigay sa'yo ng Diyos. Kaya nga hindi niya nanakawan si Abraham. Diba? So, ang ginamit niya si Lot. Diba? Kasi alam niyang yun ang mahal ni Abraham. 'Di ba? Anong ginawa niya? Yung pinili niyang lupain, hindi siya doon lumaki. Doon siya napadpad sa Sodom and Gomorrah, kung saan hindi naman siya doon iniwan. 'Di ba? Kaya kapag humihiwalay tayo sa mga tao, minsan naman nakadikit tayo, kaya hindi tayo ma-prosper, nakadikit tayo sa mga taong hindi tama. Kaya nga sabi ng Panginoon, ingatan mo kung sino nakakasama mo, mga kaibigan mo, sabi ng Panginoon. Yung mga nakasurround sa'yo, bakit? It will affect you. Sabi din doon sa binasa sa Jude, ingatan mo yung damit mo na madumihan. Amen? Pero habang nag-iingat ka, inaagaw mo yung kaluluwa ng ibang tao. Hindi sinabing ingatan mo, lumayo ka na sa kanila, di ba? Andun lang talaga yung pag-iingat. No, kung nakikita mong masama silang tao, hindi pwedeng makisama ka sa masama. No, pero andun yung pagpapanalangin mo na maagaw sila sa kaaway. Amen? Kaya si Lot po, nag-build ng buhay niya sa Sodom and Gomorrah. Ano po? At kung makikita natin doon, sinabi doon na don't look back. Kahit anong mangyari, huwag kayong titingin, huwag kayong lilingon. Kaya bakit sa verse natin sinabi ng Panginoon, di ba? Alalahanin niyo yung asawa ni Lot. Di ba? Hindi niya sinabing alalahanin niyo si Noah, pero binasa naman sa first verse si Noah nung dumating ang bagyo. Ang sinabi niyang alalahanin natin yung asawa ni Lot, hindi si Noah. Kasi bakit po? Si Noah, bless yun, nagtagumpay siya. At yun yung gusto ng Panginoon sa'yo. Ito, warning lang to sa atin. Na gusto ng Panginoon sa bagong tipan ngayon na kahit sa lumang tipan to naganap, alalahanin mo pa rin. Dahil itong nakalipas na to, mahalaga to para pulutan mo ng lesson para sa hinaharap mo ngayon. Dahil may mga bagay, ikaw at ako, maaaring may mga bagay ka pa rin na nasa lipas ngayon na gusto mong makasama sa future mo. At hindi yun pwede. Hindi yun pwedeng maganap. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Yung mga pag-aalala mo, kung paano ka nag-alala sa nakalipas, ngayon, dinadala mo pa rin sa future mo, samantalang niligtas ka ng Lord sa nakalipas. Sa bingit ng kamatayan, niligtas ang asawa mo, niligtas ang anak mo, niligtas ang pamilya mo. Iba-iba lang sitwasyon. Iba-iba lang kalagayan po. Pero, andito ka pa rin. Sa pandemic, lahat tayo ligtas. Diba? Dapat akala natin noon, katapusan na ng mundo. Diba? Pero ligtas. Buhay. Malusog. Masigla. Amen? Kaya wag po nating pag sinabi ng Lord na wipe away niya na yung mga kasalanan mo, pag sinabi ng Lord na iwa-wipe away niya at sisirain niya sa Sodom at Gomorrah, ginawa niya yun. Pero justice siya, sinabi niya, di ba? Kung merong 10, ililigtas niya, pero wala eh. Alam ng Diyos na wala. Pero, yung kahabagan ng Panginoon kay Abraham, dahil bless si Abraham, yung ibe-bless ni Abraham, ibe-bless din ng Panginoon, hindi niya pwedeng sirain yun. That is the covenant. Ang mananalangin para sa'yo, pagpapalain ko. Di ba? Ang magkukurse sa'yo din, di ba? Ganon din sa'yo bilang anak ng Panginoon. Kayang i-wipe away ng Lord yung mga kaaway mo, yung mga bagyo na yan, i-wipe away niya. No, sa isang iglap lang. Pero gusto rin makita ng Panginoon na nagtitiwala ka sa Kanya. Gusto rin makita ng Panginoon na pinaglalaban mo. May gagawin ka. Amen? Kaya,
Dito po, pag sinabi ng Panginoon, you're forgiven, you're forgiven. Huwag ka nang, di ba, huwag mo nang bigyan ng problema yung sarili mo that you're always looking back. Na baka sabihin mo sa sarili mo, totoo ba? Pinatawad na ba talaga ako ng Diyos kahit ito yung mga nagawa ko? Kahit sa dami ng kasalanan ko, ito yung nagawa ko? Oo, kapatid. Hindi mo problema kung anong paraan ng Panginoon kung bakit kanya napatawad. Bakit po? Kasi God mindset po, minake ni Lord yung kanyang mindset na po para sa pagpapatawad. Hindi siya katulad ng tao na, sige, papatawarin kita ngayon. Pero mamaya, hindi mo na naman pinapatawad. Hindi ganun yung Diyos. Hindi siya katulad ng tao. God made His mind to forgive you and He will. Diba? Kaya wag ka nang mag-dig out. Wag ka nang maghukay pa, nang maghalukay pa kung saan banda ka pinatawad ng Diyos. Hindi kasi siya pabago-bago ng isip katulad mo. Katulad ko. Kaya pag sinabi ng Lord na move forward, kapatid. Kasi my blood, sabi ng Panginoon, diba? Will deal sa lahat ng mga kasalanan mo. Sa lahat ng past mo, my blood will deal. Yung blood ng Diyos ang magdi-deal sa lahat ng past na yon. Ano man yung past mo, sakit man yan, di ba, karamdaman man yan, problema man yan, sitwasyon man yan, kalagayan man yan, paghihirap man yan, di ba? Ano man yon, hayaan mo, sapat ang dugo ng Diyos. Huwag mo nang problemahin. Hindi ikaw ang Holy Spirit para mamroblema kung ano ang ididil ng Diyos sa mga nakalipas mo. Bitawan mo lang. Ang gusto lang niya, pumupunta ka sa future. Kasi kung hindi ka pumunta sa future at dala-dala mo pa rin, si Satan po ang mamamapak sa'yo. Gagamitin ni Satan yung mga dinadala mo sa past mo para hindi ka makapunta sa forward. Para hindi ka makamove forward sa future mo. And when you look back, na po, kapag doon ka na rin babagsak. Yun yung magiging pillar of salt ka. Hindi ka na makakamove, katulad na asawa ni Lot. Kasi magiging asin ka. 'Di ba? Kaya nagiging stagnant yung ibang tao mananampalataya. Kaya nga nagiging buhay yung mga nakalipas natin kapag look back tayo ng look back. Pero tingnan nyo, pag di nyo na pinapansin yung nakalipas nyo, nakatutok ka na lang sa future. No, kumbaga sa sasakyan, tingnan mo yung windshield mo. Mas malaki yung windshield kaysa sa side mirror. Kasi dapat yung nakalipas mo, di ba, kinakalimutan mo na lang, nilelet go mo na lang. Pag dinaanan ng sasakyan yon, hindi na lilingunin. Doon ka sa future nakatingin. Doon sa kinabukasan mo na pwede mong mabago, di ba? Na pwede mong ayusin, na pwede mong desisyonan, na pwede mong gawan ng mabuting desisyon at mabuting gawa. Amen? Sa tulong po ng Panginoon. Di ba? Hindi, walang pakialam si Lord sa nararamdaman mo. Kasi hindi naman kumikilos si Lord by the feeling. Kumikilos si Lord by faith. Amen? Hindi rin siya kumikilos by opinion ng tao. Kumikilos siya by covenant. Sa pangako po ang Diyos kumikilos, hindi sa mga opinion ng ibang tao sa'yo o opinion mo sa sarili mo. Hindi sa feeling mo, kundi sa faith. Amen? Kaya pag sinabi ng Diyos na gusto kanyang pagpalain, pagpapapalain ka niya. Pag sinabi ng Panginoon, I will fulfill, di ba? By my own grace. Sa own grace ng Lord, ipupulfill niya yung pangako niya sa'yo, kapatid. Pero ang gusto ng Lord, bitawan mo yung power ng past sa buhay mo para magkasabay kayo sa paglakad sa future. Para magkaroon po ng perfect, di ba, na paghubog ang Panginoon. Kailangan mong tapyasin lahat ng mga nakalipas po. Mamatay. And you live for Christ. Di ba? Yun po yung sinasabi ng Lord. Hayaan mong sa krus na yun, nakapako yung kasalanan mo, nakapako na lahat na nakalipas, nakapako na. You are new nilalang, bago ka nang nilalang. Na po sa mata ng Diyos. Lahat ng takot mo, sabi niya, lahat ikas mo sa akin. Sabi niya gano'n, di ba? Cast away all your burden. Ibig sabihin, isurrender mo lahat sa Panginoon. Walang pag-aalala. Kasi kung paanong nung nakalipas, niligtas ka niya, He is the same God ngayon. Ililigtas ka pa rin ng Diyos. Kaya minsan akala natin sinisave natin yung sarili nating buhay. Pero ang totoo, sa reality po, kapag tayo ay nakalin sa sarili natin, dinedestroy natin yung buhay natin. Yung sarili nating buhay ang nadedestroy natin na hindi natin namamalayan. Kaya yun po yung sinasamantala ni Satan sa future po, no? Kaya nga, kapatid, huwag ka maniwala kay Satan. Si Satan walang future. Kaya niya sinisira yung future mo.
ikaw may future ka sa Diyos. Kaya yun ang sinisira niya. Alam ni Satan. Kaya nga, di ba, nung sinaniban yung mga baboy, di ba? Ngayon na ba yung panahon? Sabi nga, hindi pa napapanahon. Sabi niya, di ba? Nung akala niya, iko-convict na siya, ilipat mo kami sa baboy. Sabi niya ganon. Di ba? Hindi pa oras, sabi nila. Kasi alam nila na may oras sila, kapatid. Ang kaaway may oras, may hangganan sila. Pero ikaw, ang laki-laki ng pagkakataon mo sa hinaharap mo ngayon. Dahil may malaki kang Diyos. May malaking biyaya. May malaking pag-ibig. May malaking pag-asa. May malaking, di ba? Hinaharap para sa'yo. Si Satan, kamatayan yan. Ikaw, buhay na walang hanggan. Kanino ka nakikinig ngayon? Kanino gusto mo makinig? Sa takot na binibigay ni Satan sa'yo para hindi ka makarating sa future? O gusto mong makarinig sa Diyos, sa boses ng Diyos para makarating ka sa eternal life? Kasi kaya ka hinihila ng Satanas sa nakalipas mo para hindi ka makarating sa future mo kasi gusto kanyang makasama na wala kayong parehong future. Gusto mo ba yon? Di ba? Gusto mo ba na nabubuhay ka sa nakalipas mo katulad niya? Kasi yun yung ginagawa niya sa mga tao kaya maraming nagpapakamatay. Kasi gusto niya makasama yung mga tao na yon kasi siya kahit kailan di na siya makakaakyat sa langit. Kahit kailan hindi siya patatawarin ng Diyos. Pero ikaw, hayaan mong yung by own grace ng Panginoon, patawarin ka niya. Hindi mo na problema kung saan kinuha ng Diyos yung grace na yon. Hindi mo problema kung saan hinugot ng Diyos yung forgiveness na yon. He is God alone. He is God. Hindi sa opinion mo. You are just created by the Lord. Kaya yun din yung gagawin mo sa ibang tao. You forgive them kasi you receive the forgiveness na galing sa biyaya ng Diyos, hindi sa'yo. Kaya mga nakalipas mo, di ba? Ang gusto ng Panginoon, lahat yan i-demolish mo, lahat yan apakan mo, anak. They are all beyond your feet, beneath your feet. Nasa ilalim lahat ang kaaway, sa ilalim ng paa mo. Nasa ilalim paa mo. Ang mga bagyo may tenga. Ang mga lindol may tenga. Do you believe may tenga sila? Kasi nung sinabi ng Diyos, tigil. Tumigil sila. Ikaw din may tenga. Kapatid, pakinggan mo ito sinasabi ng Panginoon. You have the power. You have dominion over the sea, sabi ng Lord. Over the fish. Sa mundong ito, you have dominion. Pero kapatid, gamitin mo. Gamitin mo yung dominion. We are one, sabi ng Lord. Diba? I am in you. I-activate mo yung kapangyarihan na sinasabi ng Lord. Pag sinabi niya, ipaprosper ka niya. Lahat ng hawakan ko, Lord, mapaprosper. Amen? Lahat ng kaaway mo nasa ilalim mo. Ang gusto lang niya, madistract ka. I-distract ka lang niya. Yun lang ang gusto ng kaaway sa'yo. Wala siyang pakialam totoo sa anak mo. Diba? Pero pag pinabayaan mo yung anak mo, kasalanan mo na yon kasi nagpa-distract ka sa kaaway. Pag pinabayaan mo yung asawa mo, pinabayaan mo yung magulang mo, pinabayaan mo yung mga unbelievers, pinabayaan mo yung mga taong minit sa'yo ng Lord para mambit mo sila, para matapakan mo yung kaaway sa buhay nila. Para maranasan mo na totoo yung Diyos na sinasabi sa'yo, na buhay siya, na kumikilos siya. Na kung paano niligtas ka niya, kung paano kanyang binabago ngayon, ganun din niyang babaguhin yung mga tao. Hindi siya nagbabago. Hindi siya nagbabago. Ang weapon niya pag-ibig. Ang weapon niya biyaya. Ang weapon niya forgiveness. Hindi siya nagbabago. Pero kahit hindi siya nagbabago, hindi siya natatalo. Kahit hindi siya nagbabago, hindi siya talunan. Kahit nakita mong namatay siya sa krus, hindi siya namatay, buhay siya. Kaya kahit nakikita mo na parang ang tingin mo natatalo ka dahil nga mas pinapangibabaw mo yung tama, mabuti sa mata ng Panginoon, hindi ka talunan. Hanggat ginagawa mo, ang sinasabi ng Panginoon sa'yo, you are not loser. Hindi ka failure. Sa mata ng mga tao noon, namatay sa harapan nila si Stephen, pero hindi siya failure. May isang Diyos na tumayo para sa kanya. Na hindi nakikita ng mata mo. Hindi nakikita ng ibang tao. Pero sapat na.
na King of King ang tumatayo na nag-i-standing ovation para sa'yo. Mahina kang tinitingnan ng ibang tao, pero sa mata ng Diyos malakas ka. Dahil sa panahon na mahina ka, sabi ng Panginoon, my power is perfect. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon, ano po? Ito po ay paalala lang sa atin. Ano po, ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, i-represent mo naman ang Panginoon sa buhay mo. I-represent mo naman yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Dahil kung nire-represent mo pa rin yung mga nakalipas na pinapaalala ng kaaway sa'yo, na wala kang karapatan, wala kang kapangyarihan, you will forever stagnant, Christian. Andyan ka na lang. Talagang mahirap ka na lang. Amen? Talagang hindi ka na magpa-prosper. Talagang hindi ka na minamahal kasi yun yung tinatatak mo sa isip mo. At yun yung gusto ng kaaway sa'yo. God has a big plan for you. Not to harm you, but to prosper you. To give you hope and future. That is the plan ng Diyos. Hindi ka nandyan ngayon para walang kabuluhan yung hinaharap mo. Nandyan ka ngayon dahil may mas malaking pang plano ang Diyos sa buhay mo. Purihin ang Panginoon. Live the past. At harapin natin yung future. Pumili tayo ng masigit na mas maganda. Kung paanong pinili ng Panginoon na mamatay para sa'yo para magtagumpay ka. Huwag kang matakot mamatay para sa Diyos. Huwag kang matakot agawin yung mga tao kay Satanas kasi walang ibibigay na future sa kanila si Satanas. Huwag kang matakot agawin yung mga anak mo dahil wala silang kapangyarihan sa anak mo. Pero pag nakita ng Panginoon na pinaglalaban mo yung mga anak mo, ang pamilya mo, do you think hindi ka ipaglalaban ng Diyos? If I am with you, who against you? If I am with you, who against you? Purihin ng Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, we thank you. Salamat po, Ama. Sapat ang grasya mo, sapat ang pag-ibig mo, sapat ang biyaya mo para magkaroon kami ng dahilan. Sapat ang kamatayan mo, sapat ang banal mong dugo, Panginoon, para maharap namin at ang katagumpayan, Panginoon, na nag-aantay sa amin. Salamat sa mga braso mo na patuloy na nakadipa dahil nag-aantay ka that we are your beloved child. Na kami mga anak mo, na hindi ka nag-work hard, Panginoon, para sa walang kabuluhang kinabukasan na merong nag-aantay sa amin, kundi sa bagay na makabuluhan, sa bagay na kapuri-puri, sa bagay na maluwalhati namin yung pangalan mo. Kasangkapanin mo kami, Panginoon, sa buhay na to, na kung paano mo kaming hinubog sa mga nakalipas namin, kung paano mo kaming tinulungan at sinasamahan hanggang ngayon. Salamat, O Diyos, na ililigtas mo kami sa lahat ng mga sakuna, sa lahat ng mga bagyo, sa lahat ng bagyo ng buhay, physical man, spiritual, emotional, Panginoon. Lord, wag mong hayaan, Panginoon, na ang nakalipas, Panginoon, ang lagi naming makita. Kundi makita namin na yung nakalipas na yun ang nagpalakas sa amin at nagpakilala sa amin sa'yo na hindi ka nagpabaya sa mga buhay namin, sa pamilya namin, dahil alam namin na masigit mo silang mahal kaysa sa pagmamahal na meron kami. Kaya Lord, salamat sa mga nakalipas na yon. Ipinapako na namin sa krus dahil tapos na, Panginoon. We are choosing the future na meron sa'yo. Yung future na may hope. Yung future na hindi mo kami ihaharm. Dahil alam ko, Panginoon, na mabuti kang Diyos at mabuti kang Ama. You keep your promises. At ikaw ang totoo. At ikaw ang totoong nagmamahal. Salamat po, Panginoon. Salamat, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot na langit. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Lord to God po, and God bless po sa bawat isa. Amen. Salamat po, Sister Beb, sa napakagandang mensahe na pinagkaloob